6 na taon na po akong sumali sa pagbibigay sa Pondong Pinoy. Naging inspirasyon ko po ito kasi buhat po nung kami nagbibigay, parang napapatunayan ko na lahat ng hiniling ko sa Panginoon ay natutupad ang kasabihang siksik, liglig, umaapaw. Ako po ay isang dating naglalabada sa amo ng anak ko. Yung amo po ng anak ko ay isang Chinese. Kapag ako po umuwi, binibigay niya ako ng pamasahe at mga barya. At alam niyang namumulot ako ng yung mga sentimo, siya na mismo nag-ipon. Kaya po, marami po akong naibigay sa Pondong Pinoy. Katulad ng mga apo ko, dati minawalang halaga nila yung mga sentimo, yung mamera. Ayaw na nga nilang tanggapin pagka bibili sa tindahan. Pero ngayon, pag nakakapulot sila, hinaabot sa akin, "Oh, mami, ulagay mo sa bote." Ganyan po. Kaya napakaganda talaga kapag mayroon kang pinaglalaanan. Katulad nga po ng Pondong Pinoy. Kaya talaga po, hindi ko bibitawan ang pagbibigay sa Pondong Pinoy hanggat kaya namin ng anak ko. Kahit ng pandemic, mag-ano rin ako ng Punan ng Pinoy ng magkolekta para kami. Kasi kahit kunti, pero masaya kami sa Punan ng Pinoy. Makabigay kami kasi marami matulungan. Kasi ngayon ng mga kuan, marami na scholar na tulungan ng Punan ng Pinoy. Kaya na-inspired ako. Nag-ano ko buti, maliit lang. Every month, nagbigay ako. Para at least, marami tayong tulungan. Pero mahirap tayo, pero makatulong din tayo. Kahit 25 cents, makatulong talaga tayo sa mga nangailangan. Isip ko po na yung 25 centavos po, malaki po yung natutulong niya pag pinagsama-sama. Dati po kasi parang baliwala na po sa akin yung 25 centavo. Pero nung nalaman ko po yung tungkol sa Pondo ng Pinoy, parang naisip ko po na gamitin na lang po yung 25 centavos ko para makatulong sa iba. Pati po, dahil po sa Pondo ng Pinoy, naging consistent po yung paggagawa ko ng good deeds at pagtulong sa iba. Feeling ko po yung isa po sa pinaka-best na value na na-experience ko po doon is that na kahit po simpleng tao ka lang, hindi niyo po kailangan na maging sobrang yaman or sobrang englande para po makatulong sa ibang tao. Para maginhawa sa isip. Para natutuwa ako. Ewan ko lang kung natutuwa yung ibigay ko. Kaya para ako natutuwa pagka ako'y nakakabigay. Gusto kong ipakilala kung ano ang Cafe Loleg. Ang Cafe Loleg, ito ay isang pamamaraan ng mga kabataan sa Diocese of Malolos, ang Diocesan Commission on Youth, para mabigyan ng panibagong gampanin ng mga kabataan dito. Lalo tigit makatulong sa mga pangangailangan. Kaya nga, nabuo ang Cafe Loleg upang makatulong kahit papaano sa pangangailangan ng komisyon at sa iba pang mga kabataan, lalo tigit yung mga out-of-school youth. Ang mensahe ko sa Pondo ng Pinoy, ipagpatuloy ang napakagandang gawain na ito. Napakarami ninyong natutulungan. Dito sa Diocese of Malolos, marami kayong nabibigyan ng pag-asa, no? Kung paano makapag-uumpisa sa mga mumunting mga tulong, mga mumo, ay pwede pa lang itong mapagsama-sama upang ang bawat Pinoy ay tumaas ang kalidad ng kanilang buhay at sila'y makapaglingkod rin sa iba. Kaya doon naman sa mga patuloy na tumutulong at sumusuporta sa Pondo ng Pinoy, wag po kayong magsawa sa pagtulong sapagkat malaki po ang natutulungan, maraming natutulungan, maraming mga tao na nabibigyan ng pagngiti sa kanilang buhay. Lalo na po kami mga kabataan,
sa mga proyekto namin, sa mga gawain namin, sa mga activities namin. Hindi kami natatakot na mag-create ng mga bago para sa kabataan sapagkat meron kaming masasandalan at malalapitan. Kayo po iyon. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat po sa inyong mga tulong. Sa inyong mga mumo, ito ay nakatutulong sa Katolikong Kabataang Bulakenyo ng Diocese of Malolos. Una po sa lahat, maraming salamat sa Pondo ng Pinoy at alam ko na yung mga maliliit na iniipon ninyo ay may magandang bunga. At yun din ang purpose ng pondo na ibinigay niyo sa akin na hindi ko sinayang dahil pinahalagaan niyo ito. At maraming salamat sapagkat yung maliliit na iniipon nyo na paunti-unti ay napaganda ng bunga dahil malaki na itulong ito, peace of mind sa mga matatanda na ngayon ay tuntua sila sa ward na kanilang tinutuluyan. At sa inyo, mga tumutulong sa Pondo ng Pinoy, huwag kayong magsasawa na patuloy kayong magbahagi, no? Sa kahit maliit, malimit, pero sa palagay ko may magandang bunga na nabibigay dito. At hindi man ito nakikita ng tao, pero ang Diyos nakikita ito, ibabalik. No? Hindi man sa inyo, pero sa ibang tao na ibabalik ito. Maraming salamat. Nagpapasalamat kami sa Pondo ng Pinoy. Napakalaking tulong po nung ibinahagi nyo sa amin. Kasi unang-una, kung wala po kayo, wala rin po kaming ganito kagandang unit. Ganun. Kaya maraming salamat po. Sana patuloy na tumulong pa rin po kayo sa mga nangangailangan. Siyempre, kasi dito sa Maynila, mahirap magkaroon ng sariling bahay. Siyempre, thankful kami lalo sa Pondo ng Pinoy kasi kahit naman sinasabi nilang maliit na halaga yan, pero dyan po kami nagsimula. Po. Doon sa mga tinik-tinik na dinaanan namin, kahit po matinik, at least kahit matagal, kahit almost 20 years, nakamit naman po namin, eto na yun. Sa tulong po rin din ng Pondo ng Pinoy. Dahil kung hindi na sa pera ng Pondo ng Pinoy, wala po kami ngayon. Kasi maliit na halaga yan, pero dahil po dyan, nakasurvive kami. Maraming salamat po. Kasi po sa kanilang start, lahat na ito. Kaya po kami may ganitong bahay. Thank you. Ako po si Ryan May R. Banag from Centro Dos, Malik, Isabela, a Pondo ng Pinoy Community Foundation Scholar from St. Joseph the Worker Parish. So dito po sa scholarship na to, natulungan niya po ako at ang mga magulang ko. Great help po sa amin dahil natulungan niya po kami financially and also spiritually. So I am very grateful that I became one of your scholars. So thank you so much po Pondo ng Pinoy Community Foundation that sa binigay niyo opportunity sa akin. Marami po akong mga naging karanasan at mga natutunan na dadalhin ko po sa susunod pa ng mga yapak na aking tatahakin. Ngayon po, I am a graduate with a degree of Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management at the University of Cagayan Valley, cum laude.